Sa mga oras na ito ay natutulog na sa lupa si Satan at El, samantala na natiling gising pa si Dex, at patuloy na sinusuri ang kanyang pinakabagong kasanayan, ang Divine Descent. Masaya rin si Dex na nagamit niya agad ang kasanayang ito, kaysa sa inaasahan. Dahil ngayon ay nasuri niya ang mga kahinaan at kalakasan nito, ang maganda pa dito, ay tinatanggal nito ang agwat sa level at kapangyarihan na maaaring harapin niya kapag humaharap siya sa mas matataas na level na mga kalaban. Dahil noong bago niya makuha ang kasanayang ito, ang tanging magagawa niya ay bumili ng armas gamit ang plausibilidad mula kay Satan, ngunit ito ay napakamahal na solusyon. Kaya ngayon ay masaya si Dex na naumpisahan niya na itong maayos, sa kabilang banda, ay may mga kahinaan din ang Divine Descent, dahil sa simpleng paggamit pa lang nito ay umubos na si Dex ng 352 na puntos ng plausibility sa loob lamang ng 3 minuto na ginamit niya ito upang talunin ang mga orcs. Napapaisip din si Dex kung gaano karaming puntos ang mawawala sa kanya kung makikipaglaban siya sa mas malakas na kalaban. Ito ang tanging kahinaan ng kasanayang ito, at napapaisip na siya kung gagamitin pa ba niya ito o hindi. Ngunit sa pangkalahatan, nasasabik pa rin siya na ito'y gamitin. Samantala bigla siyang nagulat nang marinig ang boses ni El. Nagsabi ito na kanina pa siyang gising, at hindi tulad ng iba, at tinutukoy nito si Satan. Nagsimula ang Archangel na pag-usapan ang alalahanin ni Dex sa paggamit ng kanyang kasanayan, dahil sa pagkonsumo nito ng maraming plausibilidad. Ipinaliwanag ni El na ang bayaning ginamit ni Dex ay dayuhan, at ito'y isang makapangyarihang nilalang na kinatatakutan ng lahat ng demonyo. Kaya kung iisipin ng ating bida na magagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan, ay iyon ay isang malaking bagay na. Idinagdag pa niya na ang dami ng puntos na nakukubsumo ay makatarungan lang. Habang nakikinig si Dex ay naisip niya na ang anghel ay may kahusayan sa kanyang mga salita. Sa huli, natanggap rin ni Dex na ang kasanayang ito ay hindi tunay na pasanin, sapagkat nagbibigay ito sa kanya ng karagdagang mga pagpipilian kapag nakikipaglaban siya, kailangan lang niyang gamitin ito ng maingat. Samantala naging matagumpay ang misyon ni El, at ikinatuwa niya na na-convince niya si Dex. Ang Maroon Kingdom ay isang mahalagang lugar, dahil ito ang base para sa Korean server sa Arcadia, at ang kasalukuyang internal affairs ng lugar na ito ay hindi nasa magandang kondisyon. Ngunit kahit na may labanan para sa kapangyarihan at impluensya, kilala pa rin ang lugar na ito sa pagiging malakas at maayos. Ang pangunahing advantage ng Maroon Kingdom ay nasa kanyang estratehikong lokasyon, dahil nasa gitna ito ng mga katabi nitong bansa, at umaaktong midleman ng mga ito. Lalo na kung gusto ng ilang bansa na mag-import o mag-export ng kanilang mga produkto, nagpangyari rin ito magdulot ng interes sa mga tao na magtayo ng kanilang negosyo sa merkantilyo dito, at isa sa pinakamalaking asosasyon ng mga ngalakal ay ang Jim Great Merchant Association. Samantala ang isang NPC sa labas ng gusali ay nagrereklamo, dahil pumunta siya dito upang makipag-usap sa negosyo ng merkantilyo, ngunit hindi niya ito mahagilap, habang ginagawa niya ito, ay biglang may lumapit sa kanya, at humingi ng paumanhin. Si John Smith, ang matandang ito, ang branch manager ng Jim Great Merchant Association, at siya ang tutulong sa NPC sa ngayon. Ipinaliwanag niya na hindi siya maharap ng kanilang leader, dahil may mahalagang pulong ito sa pangunahing silid ng gusali. Ang puting buhok na lalaki ay nagsasalita tungkol sa inaasahang digmaan na darating sa kanilang kaharian, at kausap niya ang Guildmaster ng Jim Merchant Association. Ang lalaking ito ay si Duke Berhen, ang leader ng lahat ng mga Nobel sa Maroon Kingdom. Ang isa pang lalaki ay si Jeju, ang Merchantry Master ng Guild, na adventurer din tulad ni Dex. Iniisip niya na may matalim na dila si Duke Berhen para sa isang masamang NPC. Alam din niya na ang lalaking nasa harap niya ay maaaring magmobilisa ng kanyang sariling mga hukbo at sakupin ang trono ng kaharian ng madali. Itinuturing si Duke Berhen na isang mapanganib na tao dahil sa kanyang kapangyarihan at impluensya, ngunit sa ngayon, ang lalaking ito na maaaring kontrolin ang buong kaharian ay pumunta sa kanilang guild upang humingi ng tulong. Hindi inaasahan ni Choi na makakatagpo niya agad ang NPC na ito, ngunit hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataong ito. Kaunting background tungkol kay Choi Jeju, siya ang bunso na anak ng chairman ng Jim Group, nahirapang palakihin siya ng kanyang ama dahil sa klase ng ugali ni Jeju. Nasubukan na niya ang maraming posisyon sa kanilang sariling kumpanya, ngunit palaging nabibigo ito sa kanyang trabaho.
Nasa panganib na siya na itapon dahil sa lahat ng pagkakamali niya na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang kumpanya. Sa ngayon, ang merkantilyo na nagtataglay ng malakas na presensya sa Maron Kingdom ay ang Jim Great Merchant Association na pinamumunuan ni Choi Jeju. Ginamit niya ang pera ng kanyang ama upang itatag ang kanyang sariling kumpanya sa loob ng laro. Ang pangunahing layunin ng guild na ito ay kumita mula sa lahat ng mga manlalaro na naglalaro ng larong ito. Ninanais ni Choi Jeju na makakakuha siya ng malaking halaga ng pera sa pagkikitang ito. Sa ngayon, parehong kinakatawan ng dalawang taong ito ang kapangyarihan at otoridad, isang tao mula sa totoong buhay, at ang isa ay mula sa virtual na realidad, at sa sandaling ito ay nagtagpo ang dalawang magkaibang mundo. Samantala gumawa na ng unang hakbang si Duke Berhen. Sinabi niya kay Jeju na personal niyang gustong makipagtagpo sa lalaking namumuno sa Merchant Association na nakatuon sa lahat ng mga adventurer. Binigyang puri niya rin si Jeju dahil ang kanyang negosyo ay lumago at nakakuha ng malaking impluensya sa maikli lamang na panahon. Dahil dito, nais ni Duke Berhen na gawin silang kanyang kaalyado. Nais din niyang hilingin sa GM Group na bilhin ang lahat ng mga grains na available sa merkado at bilang kapalit nito ay malaking halaga ang ibabayad ni Duke Burton sa kanila. Gagawin din niyang opisyal na mga kasosyo ang dalawa kung sakaling maging maganda ang takbo ng plano ni Duke Berhen. Ito'y isang hindi pangkaraniwang deal sa pananaw ni Jeju at dahil alam niyang kaya talagang sakupin ni Duke Berhen ang kaharian, agad siyang pumayag. Pagkatapos nito ay umalis na ang matandang ito sa kwarto at iniwan si Jeju na may nakangiting mukha dahil alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Kasunod nito ay nilapitan niya ang matandang katabi niya at sinabi dito na ito'y isang malaking oportunidad para sa kanila. Sinabi din niya sa matandang ito na agad silang makipag-ugnayan sa kanyang ama upang humingi ng karagdagang pondo, ngunit hindi ito pinayagan ni John Smith. Labis na naguguluhan si Jeju at nabigla sa sagot na ito. Lumalabas na nakapag-invest na pala ang lalaking ito ng mga 8 bilyong won o 6 na milyong dolyar sa laro at ngayon ay humihingi pa ito ng karagdagang pondo. Ayon sa kanyang pananaw, ang halagang ito ng pera ay walang kabuluhan kumpara sa lahat ng kita na maaaring kitain ng kanilang kumpanya sa pakikipagtulungan na ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay tulungan si Duke Berhen sa kanyang mga plano at tustusan ang Maron Kingdom ng lahat ng kailangang kalakal. Ito ang magsisigurong mapupunta sa Jim Great Merchant Association ang ekonomiya ng buong kontinente kapag naipatupad ang plano ng Duke. Samantala sa parehong oras, ay kausap ni Count Brocken ang isang tao at ito'y wala iba kundi si Dex. Lumabas na matagumpay na nakarating si Dex sa lugar na inirekomenda sa kanya ni Mikhail. Agad niyang ibinigay ang sulat sa lalaking ito na impressed si Count Brocken dahil isang adventurer ang nakakuha ng ganoong bagay mula sa baronesa mismo. Sinimulan ni Dex na ipaliwanag ito at inaasahan ang anumang uri ng proteksyon tulad ng sinabi sa kanya ng baronesa. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagsasalaysay, biglang pinunit ng Count ang sulat na parang hindi ito binasa ng lalaking ito. Dahil dito ay nagulat si Dex dahil hindi man lang ito naglaan ng oras para basahin ang sulat na ito. Kasunod nito ay diretsahang nagtanong si Count Brocken kay Dex kung bakit siya talaga ipinadala rito sa kanilang lugar. Pinanatili ng Count ang seryosong pagtingin kay Dex, ngunit sa halip na matakot, ay ngumiti si Dex, dahil sa diretsahang pagtatanong ng NPC na ito. Sumagot siya na hindi niya talaga alam kung bakit siya ipinadala rito, wala rin siyang pakialam, dahil karaniwan naman ay inaasikaso ng mga taong may mataas na ranggo ang mga bagay na ganito. Ang sarcastic na pahayag na ito ay agad na nagdulot ng presyon sa paligid ng dalawang ito, ngunit biglang naputol ni Count Brocken ang katahimikan, at biglang tumawa. Sinabi niya kay Dex na gusto niya ang kanyang ugali. Alam na ng lalaking ito kung bakit ipinadala si Dex sa kanya ng baronesa, at iyon ay para tulungan sila sa kasalukuyang alitan na magdudulot ng digmaan sa pagitan ng Maron Kingdom at Partial Kingdom. Nagpahayag ng kababaang loob si Dex, at sinabihan ang Count na wala siyang ideya kung paano siya makakatulong sa problemang ito. Mas na-impress si Count Brocken, dahil hindi nabigla si Dex sa posibilidad ng digmaan na ito na ngayon lang sa kanya ipinaalam. Ibig sabihin, alam na niya ang impormasyong ito mula kay Mikhail, at lubos itong pinagkakatiwalaan ng babae. Nagtatanong ang Count kay Dex kung mayroon siyang mga ideya kung paano dapat lapitan ang problemang ito. Lumabas na ang suliranin ay umusbong dahil ang prinsip ay wala pa sa tamang gulang para gumawa ng mabuting hatol para sa kaharian,
at lahat ng mga Nobel ay nagkakasabwatan kay Duke Berhen. Sa impormasyong ito, nagsimula ng mag-isip si Dex. Sinabi niya kay Count Brocken na mayroon siyang madaling solusyon at isang mas mahirap. Para kay Dex, ang mas madali ay tungkol sa pangunahing salarin, si Duke Berhen. Karaniwan, kapag nawala ang leader ng isang organisasyon, ang organisasyon ay bumabagsak na din. Alam ng lalaking ito ang ibig sabihin ni Dex, at iyon ay patayin ang Duke. Masaya kinumpirma ni Dex ang ideya na ito. Napatawa si Count Brocken dahil natagpuan niya si Dex na isang kakaibang adventurer. Ngayon ay nahihirapan na si Dex dahil ang boses ng lalaking ito ay umaatungal habang bumababa ang tensyon. Pagkatapos ay ibinulgar na ng Count na iniisip na niya ang solusyong ito, ngunit hindi ito kasing dali ng inaakala ni Dex. Dahil marami ng mataas na level na mga adventurer at mga gwardya si Duke Berhen na palaging nagbabantay sa kanya ng 24 oras sa isang araw. Tinanong din niya kay Dex kung mayroong siyang kilala na may kagilagilalas na lakas ng loob na gawin pa rin ang trabaho kahit na sa ganitong sitwasyon, ay gusto niyang makilala ito. Matapos marinig ito ay tinuro ni Dex ang kanyang sarili at sinabi sa Count na siya ang gagawa ng pagpaslang. Ito ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa kanilang paligid. Sinabi ng Count kay Dex na iniisip niya na hindi niya kayang tumama kahit sa damit man lang ng Duke sa kanyang pananaw, dahil napansin niya na level 1 adventurer lang si Dex, at walang paraan para magawa niya ang isang imposible na gawain, ngunit ngumiti si Dex, at itinanong ulit kung talagang iniisip ni Count Brocken na hindi niya kaya ito gawin. Sa pagkakataong ito, nadama ni Count Brocken ang malaking presyon. Pinuri niya si Dex, at sinabing malaki ang kumpiyansa nito. Kasunod nito ay lumakad na ito at inanyayahan si Dex na sumunod sa kanya. Ang dalawang ito ay pumunta sa lugar ng pagsasanay. Sinabi ni Count Brocken kay Dex na kailangan nitong patunayan ang kanyang sarili bago siya maniwala sa kanya. Bagamat nagtitiwala siya sa desisyon ng baronesa, ngunit kailangan niyang malaman ang isang bagay muna. Ngayon ay susubukan niya si Dex kung talagang naraapat siya para sa misyong ito. Sa sandaling ito ay nag-umpisa nang ilabas ni Count Brocken ang kanyang aura. Ang lalaking ito ay may titulo na tinatawag na Shield of the Kingdom at siya mismo ay isang Swordmaster. Umaasa siya na hindi mabibigo si Dex, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng kasiyahan kay Dex. Kasunod nito ay ginamit niya ang kanyang Divine Descent skill at tinawag ang kaluluwa ng Wandering Knight na si Cofolus. Kasunod nito isang matingkad na birding ilaw ang unti-unting bumalot sa katawan ni Dex. Naramdaman ni Count Brocken ang pagkakaiba ng aura mula kay Dex kumpara sa oras na wala pa ang birding ilaw. Iniisip niya noon na wala pang karanasan si Dex sa paggamit ng espada, ngunit ngayon ay tila nararamdaman niya ang isang dalubhasa sa Swords Dance. Kinumpirma ng sistema na ang kaluluwa ni Cofolus ay bumaba na sa katawan ni Dex. Matapos nito ay sinabi ni Dex kay Count Brocken na ang labang ito ay tatagal lamang ng 5 minuto, ngunit sa likod ng kanyang isipan, ay iniisip niya na kinakailangan niyang tapusin ito agad dahil ito'y umuubos ng malaking halaga ng plausibilidad. Ngunit ang narinig ng lalaking ito ay iba. Inumpisahan ni Dex ang kanyang atake at agad na isinagawa ang ilang mga kasanayan. Masyadong mabilis para sa pangkaraniwang mata na sundan ang kanyang galaw. Sa isang kisap mata, nasa harap na niya si Count Brocken. Maagang nakapag-react ang lalaking ito para pigilan ang atake. Ngunit sa tingin niya, masyadong mabigat ang espada ni Dex. Sa kabilang banda ay natuwa na si Dex, dahil inaasahan niyang matatapos ito sa isang atake lamang, ngunit mataas pala ang level ng Swordmaster. Nilikha niya ang distansya sa pagitan nila. Alam ni Count Brocken na hindi normal na adventurer si Dex, at natuwa si Dex na nakilala ng NPC ang katotohanang iyon. Nagtanong siya sa matandang ito kung nais niyang ipagpatuloy ang paligsahan, dahil tiyak na napatunayan na niya ang kanyang galing. Ngumiti naman si Count Brocken, dahil hindi niya maaaring hayaan ang sitwasyon na ganito lamang. Kailangan niyang ipakita kay Dex kung ano ang kanyang kayang gawin. Kasunod nito ay gumamit ang Swordmaster ng isang kasanayan na tinatawag na Formless Aura Blade, at biglang umusbong ang isang biglang lakas mula sa kanyang katawan. Isiniwalat ni Count Brocken na pinagmamalaki din niya ang kanyang kahusayan, at balak niyang ipakita ito kay Dex. Sa kabilang banda ay namangha si Dex sa nangyaring pag-escalate ng sitwasyon. Ang matandang ito ay naglabas ng kanyang atake, at nag-iisip na kung paano haharapin ito ni Dex. Isang pulang matalim na slash attack ang ngayon ay paparating kay Dex,
at wala siyang masyadong oras para umaksyon. Kasunod nito ay biglang nagkaroon ng malaking pagsabog ng liwanag sa pagtama ng atake ng Count. Nakatitig siya kay Dex, ngunit bigla siyang nagulat sa nakita niya. Napigilan ni Dex ang kanyang atake, at dagdag pa rito, ay ginamit din niya ang parehong kasanayan na ginamit ni Count Brocken, ang Formless Sword Technique. Alam din niyang malayo ang agwat ng antas ng kanilang mga kasanayan, mas malakas ang Formless Sword ni Dex. Ang uri ng kasanayang ito ay maaaring gamitin din ng mga nakatanggap ng titulo na Sword Master. Inabisuhan din ng sistema si Dex na ang kasanayang ginamit niya ay para sa mga adventurer na nasa level na 150 pataas, at ito ay nagresulta sa mas maraming puntos na kinakain na plausibility. Hindi inaasahan ni Dex ang ganitong sitwasyon, at tinanong si Elle kung gaano na karaming plausibility ang naubos niya. Sa kabilang banda, nanatili ang matandang ito sa kanyang pwesto, at patuloy na pinagmamasdan si Dex. Samantala tinawag ni Dex siya, na ikinagulat ni Count Brocken. Sinabi ni Dex na talagang kailangan na niyang tapusin agad ang labang ito, pagkatapos ng pahayag na yon ay agad na nag-teleport si Dex sa harap ng matandang ito, at nagpakawala ng isang atake na may layuning tapusin na ang laban. Nasalag ni Count Brocken ang atake, ngunit dahil sa sobrang lakas nito ay itinulak siya pabalik. Nakaramdam siya na parang hindi na kayang pigilan ng matandang ito ang kanyang atake, at sa sandaling nagbigay siya ng senyales ng kahinaan. Sa pagkakataong ito, ay sinamantala ito ni Dex, at isinagawa ang malinis na atake. Sapat na ito para matanggal sa pagkakahawak sa espada si Count Brocken. Matagumpay na natalo ang Count, at agad na ini-deactivate ni Dex ang Divine Descent skill. Nagpasalamat ang lalaking ito dahil nakayanan niyang malampasan ang atake. Kasunod nito ay isinangguni ng sistema kay Dex na siya ay gumamit ng 2,812 plausibility points at natanggap ang bagong titulo na Fighter of Miracles dahil natalo niya ang isang tao na higit na mas mataas sa kanyang level. Dahil dito ay permanenteng nadagdagan ng 10 puntos ang kanyang strength stat, ngunit sa halip na maging masaya, na-shock si Dex sa dami ng puntos na kinain ng kasanayan. Lumitaw si Elle. At ipinaliwanag na si Dex ay gumamit ng mas maraming lakas ngayon, kaya't mas maraming puntos ang nakonsumo. Hindi rin siya nag-warning kay Dex, dahil mukhang na-enjoy niya ang laban. Natuwa rin siya dahil ang kanyang amo ay nagagamit ng husto ang kapangyarihan ng langit. Kung susubukan ito ng ibang manlalaro, hindi nila magagawang ilabas ang buong lakas ng kasanayan. Tiningnan ni Elle ang paligid, at tinanong si Dex kung mayroon na siyang karanasan sa paggamit ng espada noon. Naalala ni Dex ang mga oras na inilagi niya sa ibang mga laro, at sinabi kay Elle na naging bihasa siya sa paggamit ng sandata mula sa ibang lugar. Samantala naiwan si Count Brocken na nakatayo roon, dahil hindi siya makapaniwala na isang Sword Master ng Maroon Kingdom ay natalo ng isang low-level na adventurer. Hindi niya man lang naaninag ang takbo ng espada ni Dex, inakala niya na si Dex ay isang tao na itinatago ang kanyang sarili, kahit na nagtagumpay siya sa pag-angkin ng napakalaking lakas. Pagkatapos nito ay lumuhod ang matandang ito sa harap ni Dex, at nagtanong kung ano ang layunin ng kanyang espada. Sandaling nag-isip si Dex, saka sinabi na ito ay isang hangin. Ang sagot na ito ay nagbigay ng enlightenment sa Count na ito, bigla niyang naisip ang lakas ng hangin. Ang elementong ito ay mas mabilis kaysa sa lahat, mas malaya, at mas matalim kaysa sa anuman. Iniisip na ni Count Brocken na dapat niyang ituon ang kanyang isip sa pagtatamo ng antas ng lakas na ito. Tumayo ang matandang ito at nagsimulang iwasiwas ang kanyang espada. Si Satan at Dex ay nakatitig sa kanya at pakiramdam na ito'y kakaiba dahil bigla siyang nag-umpisa ng pagsasanay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbaw ang Count patungo kay Dex at humingi ng paumanhin para sa kaguluhan na kanyang idinulot kanina. Sinabi ni Dex na wala iyon, sumunod na nagsalita ang Count, at nagtanong kung talagang sigurado si Dex na gagawin niya ang asasinasyon. Sinabi naman ni Dex na ito ay ang pinakamadali at mabilisang paraan para malutas ang problemang ito, at bukod pa rito, si Duke Berhen ay nasa panig ng kasamaan. Ang tanging problema na iniisip ni Brocken ay ang kaguluhan na maaaring idulot nito sa buong kaharian, na tiyak na makakakuha ng atensyon ng lahat ng tao. Ngunit tinanong lang ni Dex ang lalaking ito kung alam niya ang konsepto ng Gordian Knot, at syempre, wala itong ideya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Dex na ang Gordian Knot ay isang komplikadong problemang hindi maaring malutas, ngunit may isang paraan na maaaring makakatulong na ituwid ito.
Wala pa ring ideya si Brocken kung ano ang solusyon, kaya't ibinunyag ito ni Dex na walang ibang paraan kundi putulin ito. Kahit anong gawin ng lahat, walang paraang masusumpungan kundi ang simpleng pagputol. Tungkol sa mangyayari pagkatapos, sigurado si Dex na sa huli, magiging maayos ang lahat. Namangha ang Count sa walang pakundangang ugali ni Dex, ngunit alam niya na ito ang perspektibang kailangan nila upang ayusin ang problemang kinakaharap ng Maroon Kingdom. Walang ibang mas mainam na solusyon kundi ang kay Dex. Dahil dito ay mas tumaas ang respeto ng Count kay Dex, at hinayaan siyang gawin ang lahat ng nais niya. Alam niya na mayroong iba pang kahulugan ang adventure na ito, ngunit alam din niya na ang pinakamapanganib na nilalang ay nasa harap niya. Pagkatapos nito, ipinaalam ng sistema kay Dex na matagumpay niyang natupad ang pangunahing misyon na baguhin ang kapalaran ng Maroon Kingdom, na update ang pangunahing misyon, at may kasamang subquest na nangangailangan kay Dex na asasinahin si Duke Berhen. Iniisip ni Dex na talagang kakaiba ang laro na ito dahil ang mga misyon sa paligid niya ay ayon sa paraan kung paano niya nilalaro ang laro, at dahil ito ay tungkol sa pagpatay, nagpakita si Satan sa gilid ni Dex na nagpalakas sa kanyang interes. Sa kabilang banda, lumabas si Elle at sinikap niyang sabihin kay Dex na huwag gawin ang subquest. Tungkol ito sa paraan kung paano haharapin ni Dex ang quest na ito, at nagdulot ito ng walang tigil na pag-aaway sa pagitan ng dalawa. Sinabi ni Elle na maaari pa rin nilang patayin ang Duke, ngunit dapat ipaalam ito sa kanya, at sa pamamagitan ng isang hamon. Una, ito ay nagdulot ng kalituhan kay Dex, dahil ito ay magiging salungat sa pangunahing layunin ng asasinasyon. Tunay nga na may kakaibang paraan ang mga anghel sa paggawa ng mga bagay. Iginiit pa niya na dapat bigyan ng abiso ang Duke ng hindi bababa sa 3 araw upang makapaghanda ito. Samantala sa tingin ni Satan, ay hindi maganda ang ideya niya. Dahil dito ay nagsimula na naman silang mag-argumento, habang ginagawa nila ito ay sinabi ni Dex, na hindi niya muna gustong harapin ang Duke. Nang marinig ito ay napahinto ang dalawa sa pag-aaway, at tinanong ang kanilang master kung bakit. Dito ay ipinakita na gusto ni Dex na malaman muna ang parehong panig ng kwento. Sigurado siya na ang Duke ay magpapadala ng digmaan ng walang tamang dahilan, ngunit mahalaga din ang perspektibo ng mula sa isang tao na hindi ipinanganak sa Maroon Kingdom tulad ni Dex. Alam niya na ang lahat ng ito ay dahil sa pag-aagawan ng kapangyarihan, at ito ay maganda para sa kanya, dahil sa bandang huli, ang kanyang iniisip lamang ay ang kikitain niya mula sa quest na ito, at ngayon ay pinag-iisipan niya kung aling panig ang magbibigay sa kanya ng pinakamaraming benepisyo. Hindi makapaniwala ang kanyang dalawang familiars sa paraan ng pag-iisip ng kanilang master, at sa pagiging makasarili nito. Ang ganitong klaseng attitude ay maituturing na ganap na pagiging makasarili. Dahil para sa kanya, ang mga bagay tulad ng mga pangako ay madaling baliwalain para sa mas malaking kapakinabangan, at iyon ang paraan ng buhay na nais ni Dex sa loob ng laro. To be continued sa Season 2 Part 2. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.